Ito talagang si Sara Duterte. Lagi na lang tayong ginugulat. Natandaan nyo nung ginulat niya tayo na siya daw ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sumunod noon, ginulat niya tayo nung hindi siya sumipot nung March 25 initial hearing sa House of Representatives. Yung bang akala niya, nagugulat naman tayo. Dahil alam naman na natin na siya ay tatakbong pangulo bago pa niya ideklara yan. Dahil ilang beses na siya nagsabi doon na siya ay tatakbo. Tapos biglang babawi, hindi pa daw niya naiisip tumakbo. Kesyo hindi pa daw niya napag-iisipan. Pero pagdating niya sa abroad, sa mga rallies niya doon, sasabihin niya, siya na daw ang susunod na presidente ng Pilipinas. So ano nakakagulat doon? Tapos doon sa hindi niya pagsipot sa Committee on Justice ng House of Representatives, hindi na rin tayo nagulat dahil talagang alam naman natin na hindi sisipot yan si Sara Duterte. Ngayon, ginulat na naman tayo ni Sara Duterte nang hindi naman na tayo nagulat. Dahil ito pong pangatlong nakakagulat na balita na ginawa ni Sara Duterte ay expected na po nating lahat. At ito ay nang nagsampa ng petition for certiorari and prohibition with prayer for a TRO and or writ of preliminary injunction sa Supreme Court ang grupo ng mga abogado laban sa House Committee on Justice hinggil sa umuusad na impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ano bang nakakagulat doon? Alam naman ng buong bayan, alam ng lahat ng Pilipino na duwag si Sara Duterte. Matapang lang siya kapag siya ay nagsasalita sa kung saan-saan, pero kapag kailangan ng harapin ang pananagutang, ang accountability, allergic po si Sara Duterte dyan at talagang ngayon, simentado na po. Duwag si Sara Duterte. Meron pa siyang bloodbath, at handa daw ang kanyang legal team para labanan itong impeachment na to. O ano ngayon? Anong masasabi ng mga DDS na talagang duwag at takot na takot si Sara Duterte? At diyan sa nangyari ngayon na pagsampa nila ng writ of preliminary injunction or ng TRO, napatunayan po talaga na merong tinatago si Sara Duterte. Dahil kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Handa kang ibunyag lahat-lahat. Kung kailangan ilabas mo yung bank accounts mo, kung kailangan ilabas ang dokumento sa COA, kung kailangan kalkalin ang mga dokumento sa Ombudsman, sa NBI, wala ka dapat ikatakot kasi malinis ang konsensya mo eh. Wala kang ginawang mali, wala kang kasalanan, tulad ng sinasabi ng mga aliporis mo, tulad ng sinasabi ng mga abogado mo, na wala kang bahid ng korupsyon. Bakit kayo nagtatago? Bakit ngayon, dumulog na naman kayo sa Supreme Court? Pero nilinaw ng mga abogado na nagsampa sila ng petition hindi bilang kasama sa legal team ng BICE, kundi bilang taxpayers at Filipino citizens. Sino inuulol nyo, ha? Kami? Huwag kami. Yun na lang mga DDS ang utuin ninyo. Sila na lang ang bulahin nyo dahil sila na lang ang naniniwala sa inyo, not the rest of the Filipino people. Expected na po natin ito na isasampa nyo yan sa Supreme Court. But not this early. Ang inaasahan nga namin kapag na-transmit na itong articles of impeachment sa Senado, saka kayo dudulog sa Supreme Court. Hindi. Ngayon pa lang takot na kayo. Bakit? Dahil ba sa April 14, darating si Ramil Madriaga, lalabas yung mga dokumento, yung mga pinasabpi na, malalaman ng taong bayan sa April 14. So, imbis na hintayin nyo na ito ay mapunta sa Senado, ngayon pa lang, haharangin nyo na. Hindi ba nga may sinabi pa si Attorney Michael Powa? Sabi ni Attorney Powa, kung ito po ay aakyat sa Senado, sa pananaw namin, yun po yung proper forum. Dahil kini-question nila yung jurisdiction ng House of Representatives. Dapat daw sa Senado lang yung investigasyon, yung mga trial. Di pa naman trial yung sa House of Representatives. Hindi nga po ba? Malinaw po sa atin lahat kung ano ang directive ng Supreme Court. Sa House of Representatives pa lang, dapat maglabas na sila ng kanilang ebidensya at mga witnesses. Para doon pa lang mapagdeliberasyonan ng mga kongresista kung iaakyat nila sa Senado yan. Malinaw po yan. So ano na naman tong drama ng mga abogado ni Sara Duterte? Masyado na kayong halatang halata. Kung wala pong tinatago si Sara Duterte,
Hindi nyo na kailangan itong mga dramang ito. Harapin nyo yung impeachment. Ilabas nyo lahat ng ebidensya ninyo. Ilabas nyo lahat ng mga witness ninyo. Linisin nyo ang pangalan ni Sara Duterte para kipangmeron kayong 16 na mga magagaling at matatalinong abogado. Kung dito palang umuurong na yung mga buntot ninyo, dinadaan-daan nyo sa Supreme Court. Ngayon, titignan natin kung ano ang sasabihin ng Supreme Court. Sila ang may gawa ng directive na yan na dapat sa House of Representatives pa lang magkalabasan na ng mga dokumento. Ngayon, kung papanigan pa rin ng Supreme Court itong idinulog ng mga abogado ni Sara sa Supreme Court, abay ibang usapan na po yan. Talaga pong may hocus-pocus na nangyayari dyan sa Supreme Court na yan. Sila ang gumawa ng directive na yan, pero sila ang haharang. Abay, sobra-sobra na po. Sabi tuloy ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, "This is not a fishing expedition. What we have is an impeachable official who continues to evade accountability." Hanggang kailan tayo paglalaruan ni Sara Duterte? Hanggang kailan papayag ang mga Pilipino na pinaiikot-ikot tayo ng isang Sara Duterte? Bakit pinapayagan ng mga Pilipino na masunod kung ano ang gusto ni Sara Duterte? Kung ayaw niyang umattend sa hearing, hindi siya aattend. Kahit na binabastos na niya ang batas. Bakit pinababayaan natin na gawin tayong laruan ni Sara Duterte? So, confirmed na po. Well, para po sa akin. Confirmed na po para sa akin. Sa lahat ng ginagawang pag-iwas ng kampo ni Sara Duterte na wag matuloy ang impeachment niya na nung una sa proper forum daw. So, hindi nila kinikilala yung House of Representatives bilang proper forum. So, paaabutin nila sa Senado. O bakit ngayon wala pa sa Senado, hinaharang nyo na? Saan ba yung proper forum na sinasabi nyo? Sa Supreme Court? So para sa akin, matuloy man o hindi ang impeachment trial ni Sara Duterte, simentado na po sa isipan ko at sigurado ako sa mas nakararaming Pilipino, ang konklusyon po namin ay guilty si Sara Duterte. So aabangan po natin kung maglalabas ng TRO ang Supreme Court. At aabangan din po natin kung ano ang magiging aksyon ng taong bayan.